paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. May taong likas na mapagsamantala at tuso, mapaghangad ng kapangyarihan. Makamtan lamang ang nais makamtan. Kahit pa nga ng kapangyarihang makahiwalay sa katawan ang sariling kaluluwa. Saan hahantong ang paglalakbay ng isang kaluluwang gala? Narito ang unang bahagi ng makapangilisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Kaluluwang Gala. Sa isa na namang gabi ng lagi. Abrum Orlinum Abram Alexa. Arinum Alexa, Abrum anong ginagawa mo dito sa likod bahay? Tinong Sa ganitong oras ng gabi, nakapaligid sa iyo mga itim na kandila. Abrinum Nakaluhod ka, nakadipang mga kamay at umuusal ng salitang hindi ko maintindihan. Tinong Anak, ano ba ginagawa mo? Ano? Orlinum
Sinong mahalakhak na yun? Parang halakhak ng demonyo! Divino. Rhea naman, gabi na. Matulog na tayo, ha? Ano ka ba namang klaseng asawa? Oh. Ainis? Uy, huwag ka magalit. Ilang araw na kitang napupuna. Tuwing maglalambing ako sa'yo, umiiwas ka. Pasensya na, pagod lang ako eh. Sabihin mo talaga nang lalamig ka na sa akin. Hindi. Siguro meron ka na iba, no? Hindi nga, nagkakamali ka. O ano pa ba magiging dahilan ng panlalamig mo sa akin? Kundi ibang babae. Rhea. Aminin mo. Ha? May babae ka, di ba? May babae ka! Wala nga. Aminin mo! Isang taon pa lang tayong kasal. Niloloko mo na ako. Pinagkakasilan mo na ako. Papa, huwag mo akong abalahin. Alexa, Pumasok ka na sa bahay. nakakakilabot ang ginagawa mo. Dahil siguro sa ginagawa mo yan, kaya parang nakarinig ako kanina ng halakhak ng demonyo. Tigilan mo yan! Huwag mo akong pakialaman. Oh, bakit ka ba nagagalit? Sinira mo ang konsentrasyon ko. Hindi kita maintindihan. Iwan mo na ako, Papa. Kaano ba kahalagang ginagawa mo? At pati kung magulang mo, pinandidilatan mo at pinagtatabo yan. Sabing iwan mo na ako! Hindi mo magagawa yan kung buhay lang ang mama mo. Dahil strict na yun. At hindi gaya kong pasensyoso. Kahit sino, hindi pwedeng makialam sa akin. Iwan mo na ako. Alexa, ano ba nangyayari sa'yo? Para kang sinasapian ng demonyo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano, Simon? Parang sinasaniban ng demonyong anak mo si Alexa? Oo, Ella. Kaya tinawagan kita. Alam mo namang sa lahat ng mga kapitbahay namin, ikaw ang pinakakaibigan ko. Kaya lang, baka nakakaabala ako sa'yo ngayon. Ay, hindi. Wala naman akong ginagawa dito sa bahay namin ngayon eh. Nagpapaantok lang ako dito sa sala. Kaya nga nanonood ako ng TV nung tumawag ka. Ano kayang mabuti kong gawin kay Alexa? Magtatanong-tanong ako sa pwedeng makatulong sa anak mo. Oh, sige nga, Ella. Kapag may nalaman na akong makakatulong sa anak mo, ipapaalam ko agad sa'yo. Oh, salamat, ha? Oo. Sige na, Simon. May tumatawag sa cellphone ko. Okay, bye. Bye. Hello? Sandy? Hello? Tita Ella? Oh, bakit namatawag ka? Ay kasi po tita, nakita ko sa bakuna namin yung pusa ninyong nawawala. Ay, naku! Mabuti nakita mo. Kukunin ko na. Baka maligaw pa yun. Tutulungan ko na po kayo sa paghuli sa kanya. Ay, sige, salamat. Naku, ang bait mo talagang kapitbahay, Sandy. Maganda ka na. Napakabait mo pa. Kanina pa pumasok si Papa sa bahay. Napag-isa na ako rito sa likod bahay. At ilang beses na ako nagsagawa uli ng ritual at orasyon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Samantala nga sabi ni Huling, ang sabi ng faith healer na yun. Alexa, kapag nagsagawa ka ng itinuro ko sa iyong ritual at orasyon, magaganap ang nais mo mangyari.
magagawa mong ihiwalay ang kaluluwa mo sa iyong katawan. Naniwala ako kay Huling. Kaya nagbayad ako sa kanya ng malaking halaga. Pero niloko lang niya ako. Kung pinarahan lang niya ako, magbabayad siya sa akin. Sa lahat ng ayoko yung niloloko ko. Babalikan ko si Huling. Kapag nalaman kong niloko lang niya ako, baka mapatay ko siya. Hello, Divino. Alexa, mamaya ka na tumawag. Narito pa sa bahay siya. May inaasikaso sa kwarto namin. Akala ko ba kapag ganitong oras wala na dyan sa inyong asawa mo? At nakapasok na siya sa kanyang trabaho. Hindi pa siya nakakaalis ngayon. Kaya nga lumabas ka agad ako sa gate. Nang tumawag ka, maalis si Rhea. Siguro dahil nagdududa siya na niloloko ko siya. Nagdududa ba si Rhea na akong karelasyon mo? Hindi. Buti kung ganun. Tiwala siya sa'yo dahil magkaibigan kayo. Sorry na lang siya. Walang kaibigan sa akin. Ikaw talaga, napaka-selfish mo. Tuso ka pa. Sinusunod ko lang ang puso ko. Ewan ko ba kung bakit nahulog ang loob ko sa'yo eh. Tayo ang talaga nagmamahalan, Divino. Nagkataon lang may asawa ka na nang magkakilala tayo. Sige na. Baka magduda si Rhea kung magtagal pa ako dito sa labas. Okay. Pero gagawa ako ng paraan para maging akin ka. Kahit anumang paraan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Sa nakikita ko kay Divino, lalong tumitibay ang hinala ko. Meron siyang tinatago sa akin. Habang hawak-hawak niyang kanyang cellphone, hindi mapakali doon sa labas ng gate. Palinga-linga pa sa pintuan sa may sala. Dahil akala mo nasa kwarto ko, no? Mula dito sa sala, nasisilip ko sa bintana ang kinikilos mo sa labas ng gate. Mula sa araw na ito, palihim kong susubaybayan si Divino. At kapag nahuli ko siya sa akto na niloloko ko, masama ang mangyayari sa kanya. Malagim! Huling! Malagim ang mangyayari sa'yo, kaya naparito ako sa tinitirhan mo. Alexa, wag mo itutok sa akin ang baril na yan. Niloko mo ako! Hindi! Siningil mo ako ng malaking halaga! Binayaran mo lamang ang serbisyo ko. Hindi totoo ang sinabi mo! Hindi ako nanluloko ng kapwa ko. Pero ginawa ko ang lahat ng sinabi mo! Sinunod kong lahat ng itinuro mo, pero hindi nangyari ang gusto ko. Hindi humiwalay sa katawan mo ang kaluluwa mo? Babalikan ba kita kung totoo ang mga sinabi mo sa akin? Alexa, baka may mali o kulang sa mga ginawa mo. Hindi mo na ako maloloko. Sandali
bigyan mo ako ng isa pa pagkakataon. Huling! Iituturo ko sa iyo ang tamang ritual at orasyon. At kapag hindi pa nangyari ang gusto mo, kapag hindi pa humiwalay sa katawan mo ang iyong kaluluwa, gawin mo na sa akin ang gusto mo. Patayin mo na ako. Mapapatay ko talaga si Huling kapag sumablay pa ang mga sinabi niya. Ang piling niya. Habang nagsasagawa ka ng ritual at orasyon, Alexa, ipikit mo ang iyong mga mata. Wala kang anumang iisipin kung hindi ang nais mong mangyari. At mapapatunayan mo ang bisa ng itinuro ko sa iyong karunungang itim. Gaya ng sabi ng faith healer na yon. Luluhod na ako sa gitna ng may sinding mga kandilang itim na itiniri kong pabilog dito sa sahig ng kwarto ko. At gagawin ko na ang hindi ko nagawa noong una. Ipipikit ko ang aking mga mata. At bago ako mag-orasyon, magko-concentrate ako. Iisipin ko ang gusto kong mangyari. Iisipin kong mabuti. Abrum. Abahum. Salbium. Oh. Parang umiikot ang paligid. Nagdidilim ang paningin ko. Totoo nga. Totoo ang sabi ni Huling. Sa bisa ng itinuro niya sa akin karunungang itim. Matapos akong bumagsak na walang malay, nakikita ko unti-unting humihiwalay sa katawan ko ang aking kaluluwa. Nangyari na ang gusto ko, ang inaasahan ko. Nagkaroon ako ng kapangyarihan. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Humiwalay na sa katawan ko ang aking kaluluwa. Isa na ako ngayong kaluluwang gala. Saan hahantong ang paghiwalay ng kaluluwa ni Alexa sa kanyang katawan? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang kaluluwang gala sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jelalyn de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga.
supervisyong teknikal ni Bong Yar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi!